Floyd's POV. Pagpasok namin sa opisina ko, puro kaguluhan na nadatnan namin, sabay-sabay ang mga tao. Walang tigil ang pagpindot sa mga keyboard at si Danica ang nasa gitna, kumikilos na parang isang general. Si Richard na ngayon ko lang nalaman ay mahusay palang hacker ay nakikipagsabayan kay Mark. "Sir, nagawa naming ma-access ang phone ni Miss Moretti," sabi ni Mark, at nakuha rin namin ang mga footage mula sa mga gusali sa paligid. Meron kaming plaka ng sasakyan ng kumuha sa kanya. Sa wakas nakahinga ako ng konti. Sa wakas may magandang balita na. Hindi pa rin gaano, dagdag ng isa sa mga pulis. Peking plakang ginamit nila, pero alam na namin ang modelo at kulay ng sasakyan. Nagpalabas na kami ng alerto sa lahat ng mobile police at checkpoint sa lungsod. At ang cellphone niya, yumuko ako sa pagitan ni na Richard at Mark. Handang humarap sa anuman, napatingin si Richard sa sariling cellphone. Tapos bigla itong inihagi sa mesa na parang naiinis. Kinuha ni Josh iyon bago ko pa maabot at napakunot ang noo. "Richard, bakit may picture ka ni Rubilin?" tanong ni Josh, may halong hinalang boses. "Litrato ng sino?" nagtatakang tanong ni Richard. "Ito," giit ni Josh at ipinakita sa kanyang screen. "Ayan," agad na kinuha ulit ni Richard. "Ex ni Francesca yan, si Mateo. Kasamang bago niyang girlfriend. Pinadala ng nanay ko, ewan ko kung bakit akala niya mahalaga." Pinakita niyang screen. Nakangiti pa halos, tumigil ang tibok ng puso ko. Si Rubilin yon, blandang buhok ngayon. Pero walang duda, nakaupo sa tabi ni Mateo sa parehong ice cream shop na misa namin pinuntahan. May caption pa, "Tignan niyo kung sinong bagong nobya ni Mateo." "Richard, si Rubilin yan, bolalas ko." Halos mabulunan, nalaki ang mga mata ni Josh. Paano nagkakilala sina Rubilin at ang ex ni Francesca? Bakit magkasama sila? Ibig mo sabihin, yung parehong Rubilin na hinahanap natin? Gulat na tanong ni Richard. "Buisit, kaya pala, hindi mo pa siya nakikita ng personal. Pero sigurado ako nakilala siya ng nanay mo sa isa sa mga society events kasama ng tatay mo." Lumingon ako. "Danica," pinakita kong litrato. Nagbitiw siya ng sunod-sunod na mura, mahigit 8 klase at kagad na nag-utos. "Richard, ipasa mo kagad sa akin ang litrato. Hugo, tawagan mo ang pulis mong kaibigan sa PNP. I-loudspeaker mo. At kayong dalawa," tinuro niya ang 2 pulis sa silid na papadala ko sa inyong litrato. "Ibigay niyo kaagad sa hepe niyo. May 2 pa tayong daga na hahabulin." Detective Nilo Gascon speaking. Sagot ng boses sa kabilang linya matapos ang 2 ring. "Nilo, kaibigan, kumusta ka?" masiglang bati ni Hugo. "Hugs, 2 beses sa loob ng 1 linggo mo ko tinawagan. Karangalan nito. Anong atin? Biro nito. Kailangan ko ng isa pang pabor at seryoso to. Sabihin mo lang, nasa istasyon ako ngayon. Mapapahuli ko kagad ang target bago pumaubos ang kape mo." "Eksakto, yan ang kailangan ko." Wala pang 5 minuto, fully briefed na si Detective Gascon. Habang paikot-ikot si Danica na parang leon sa loob ng kulungan, "Ipadala mo sa akin ang opisyal ng request para sa file at isasama ko to sa investigasyon," sabi ni Detective Gaston. Papasok na kami ng team ko sa mga sasakyan. Kapag nasa kustudiya ko na sila, tatawag ako sa'yo. Nasa email mo na, kumpirma na isa sa mga pulis sa opisina ko. Good, gumagalaw na kami. Kapag may bago kayong impormasyon, tawagan niyo ako kagad. Pagkasabi noon, pinutol ang tawag. "Josh, ipaalala mo sa akin na regaluhan ng bonggang nanay ni Richard. Kapag tapos na ito," sabi ko, mabilis ang tibok ng puso. "At sabihin mo sa kanya, maraming salamat." "Huwag kang mag-alala bro," sabi ni Richard habang sinasagot ang isa pang tawag. Matutuwa siya. Sandali siyang nakinig tapos napabuntong hininga at nilagay sa speaker. "Ma, ano bang sinasabi mo?" "Richard, ang bagal mo. Ibigay mo kay Danica ang telepono." Mariing sabi ng nanay niya dahilan para mapangiti ako kahit papano. "Ma, naka-speaker ka," sagot ni Richard. "Hi tita, malaki nang naitulong mo sa amin. Salamat." Bati ni Danica. "Nag-aalala ko kay Francesca. May napansin ako. Baka wala lang pero naisip ko sabihin pa rin sa inyo. Baka makatulong." "Ano yung tita?" tanong ni Danica na nakatutok na. "Nasa salon ako. Alam mo yun, may babaeng pumasok na blonde. Pero lumabas na short black bobcat ang buhok at may boses na matinis. Parang sipol at masakit sa tenga. Ang lagi niya sinasabi mas gusto ng mga gwapong lalaki morena." Nalaki ang mata ni Danica. "OMG tita, panalo ka. Alam ko kung sino yon at pinaghinalaan na naming hawak niya si Liam." Kagad niya sinanya sa si Hugo para abisuhan si Detective Gascon.
Pero teka, may isa pa, dagdag pa ng nanay Richard. Sinundan ko siya pagkatapos, alam mo yung lumang abandonadong bukid sa gilid ng syudad? Yung may balon sa harap? Yung saan nahulog ang isang bata noon? Tanong ni Danica. Oo, yun nga. Pumasok siya doon pagkaraan ng konti. Lumabas si Mateo. Nasa gilid ako ng daan nakaparada. Hindi siya lumabas at parang may narinig akong batang umiiyak. Nanigas ang panga ni Danica. Tita, masastig ka pa kay James Bond. Pero makinig ka, umalis ka na dyan. Magpapadala kami ng pulis. Hindi ako aalis. Kung nandun ang batang si Liam, hindi ko hayaan na makatakas ang baliw na yon. Sige, pero manatili ka sa linya. Huwag kang susuong sa panganib. Okay, sige. Hugo, tawagan mo na ulit si Detective Gascon. Utos ni Danica. Ipinasa ni Hugo ang lahat ng detalye. Sabi ni Detective Gascon, siya mismong pupunta sa bukid. Naiwang kami naghihintay at ang paghihintay ay parang parusa. Baliw ang nanay ko, bulong ni Richard. Pero nangako ko sa sarili ko na pasasalamatan kong baliw na yon. Napakalaki ng itulong niya para sa ikakaunlad ng kaso. Biglang natigilan si Richard sa harap ng screen. Teka, parang may kakaiba. Sa totoo lang, malaking problema to. Ano yon? Tanong ni Mark na sumilip na rin. Sa tingin ko may mali sa location. Seryosong sagot ni Richard. Tinurong monitor. Halos mawalan ako ng hininga. Hindi sila magkasama? Tanong ko, malamang hindi. Kumpirma ni Richard. Kuminga Caruso, sabad ni Danica sa matalim na tinig. Richard, anong nahanap mo? Ito ang cell tower pins ng phone na tumawag kay Francesca mga 40 minuto nang nakalipas. Tinuro niyang data. Pamilyar ba sa inyong lugar na ito? Sumilip ang dalawang pulis, parang mga aso na sunod-sunod lang. Maaari naming alamin, sabi ng isa. Kung gano'n, ano pang hinihintay nyo? Kumilos na kayo, sigaw ni Danica. Kailangan ko pa bang gawin lahat ng mag-isa? Nagkagulong mga pulis, tumatawag sa central office. Nagbubukas ng laptop, muling nakikipag-ugnayan sa detective. Para silang mga estudyanteng pinagalitan ng guro. Halos nakakatawa halos. Kalma lang Russo, dagdag ni Danica at binaba ang boses. May progress na tayo. Francesca's POV. Ang baboy ng lugar na to. Hindi to bagay sa bagong look ko. Kanina lang ako pumunta sa maliit na salon sa bayan. Nakakahiyamang amining nagpunta ako doon dahil sa mga high-end na salon. Talaga ako nagpupunta pero kahit na paano maayos naman ang kinalabasan ng buhok ko. Kahit na ganun, puro mga prom-day lang naman ang pipitsuging salon. Sinabi ko sa attendant na bilisan ang pinapagawa ko dahilan kailangan ko nang makaalis kaagad sa pangit na lugar na yon. Shh! Rubilin, patahimikin mga batang yan. Rinig ko nang iyak niya hanggang sa may pintuan. Inis ko sabi habang pumapasok sa barong-barong na nakuha ng tati ko para sa amin. So anong tingin mo? Sabay post at pinakita kong bago kong itsura. Kamukha mo si Via, irap ni Rubilin. Pero hindi ka dapat lumabas. Eksakto, yun ang gusto ko, pabalang ko sagot. Kung nasa New York talagang gwapo ko mahal, o kung kasamang putang yon, kapag nakita niya ako ngayon mababaliw siya. At wala namang nakakilala sa akin dito. Kaya walang problema. Hindi tumitigil ang bata. Mas tahimik pa siya noong una ko siyang makita. Reklamo ni Rubilin. Oo, bigyan mo na kung ano. May baril ako sa bag. Gusto mo? Inalok ko na may ngisi. Sira ka ba? Hindi natin pwedeng patayin ng bata bago pa ibigay ni Floyd ang gusto natin. Hayaan mo umiyak yon. Mapapagod din siya hanggang mamaya. Wala ka palang motherly instinct sa katawan? Biro ko. Natatawa talaga ako sa paraan ng pagtiting niya sa bata na parang sukang-suka siya dito. Kahit na ang cute naman talaga nito. Hindi ko lang siya gusto. Balik nito. At sana mas maayos na lugar ang kinuha ng tatay mo. Nakakahiya to. Wala na bang mas maliit sa bahay na ito? Kahit na maintenance sa opisina, ay mas maayos pang tirahan kesa dito. Nanadya yata si Albert eh. Sus, I agree. Pero sabi niya, perpekto daw ito para makapagtago tayo na walang nakakapansin sa atin. Pero Diyos ko, ang boring na. Ang hina pa ng internet. May kumatok bigla sa pinto. Si Mateo yon, binuksan ni Rubilin at kaga siyang dinakma nito. At least may silbi siya dahil nagdala siya ng pagkain. Hinila siya ni Rubilin papasok sa kwarto. At maya-maya lang, puro ungol lang hayok na naririnig ko. Nagawa pa nila maglabing-labing sa sitwasyon na ganito. Pero aaminin ko, nainggit ako. Pero iniisip ko na lang na malapit na rin kaming ganun ni Floyd. Konting kembot na lang. Pagkalipas ng kalahating oras, umalis na ulit si Mateo at nanatili si Rubilin sa loob. Masyado yatang pinagod ng loko kaya mas gusto magpahinga. Tinawag ko siya para asikasuhin ng bata pero sabi niya, ako daw ang bahala. Gusto ko na sana siyang sampalin dahil wala siya sa lugar para utusan ako. Tinapunan ko ng pakete ng biskwit ang bata pero binalik niya ito sa mukha ko.
Kumulong dugo ko. Sige, nalalaban ka ha? Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Tinali ko maliit na buwisit sa paa ng mesa sa kusina at humiga. Hindi ko na problema yan. Hindi ka rin naman magtatagal sa mundo. Kaya hindi ko nakargo kung mamaos ka kakaiyak dyan. Sinut ko ang headphones ko para hindi marinig ang iyak niya at naglagay ng sleep mask. Syempre may bawon akong skincare. Kailangan ko ng beauty sleep. Bukas dapat flawless ako para sa mahal ko. Tumigil ka nga, isa pa. Sigaw ko nang biglang may kumalapit sa akin at tinilang maskara ko. Tumigil ang tibok ng puso ko. Puno ng mga nakaitim ng kwartong mga lalaki nakapaligid sa akin at hindi ko makita ang mga mata nila dahil nakamask sila na kinukubli ang mga katauhan nila. Armado din sila. Tulong! Tulong! May mga pumasok sa kwarto ko. Rubilin, gumawa ka ng paraan. Ma-rape ako, tulong! Sigaw ko, nagpapanik talaga ako dahil sa dami nila. Tsak ko na mawawasak ako. Tahimik, nababaliw ka na. Sigaw ng isa. Pulis kami at wala kami interes sa gaya mong kriminal. Tumayo ka at tinaaresto ka namin. Nangingidap ka ng bata ha? Mabulok ka sa kulungan. Malanding demonyita. Isang dambuhalang asong biglang sumalakay. Tumatahol ng malakas. Mula sa labas ay naririnig ko rin ang wangwang ng sirena. Nanigas ako. Pulis? Ano raw? Paano? Lumingon ako at nakita si Rubilin sa may pintuan. Nakaposas ng mga kamay sa likod at tulak siya ng isang pulis. Kalat ang buhok niya. At gusot ang buhok. Sa palagay ko, hindi mula sa paglalampungan nila ni Mateo kanina. Rubilin, anong klaseng biro to? Halos mangiyak-ngiyak kong tanong. Biro? Tanga ka ba? Nahuli na tayo. Sabi ko na sa'yo, huwag kang pupunta sa salon na yon. Pero hindi ka nakinig. Marahil ay dun ka nila nakita. Pumalpak ka na naman. Wala ka na talagang utak. Huwag mo kong bastusin. Tandaan mo na akong anak ng tatay ko. At ipinayado ka lang niya. Ano yan? Napasigaw ako na may malamig na bakal na pumulupot sa mga pulsuhan ko. Silver bracelet, prinsesa, ngisi ng isa. Bagay naman sa'yo, bagay sa nyulok mo. Ano? Utal kong sagot. Posas engot, inaaresto tayo, tanga ka talaga. Sigaw ni Rubilin na halos pumutok ang ugat sa leeg. Officers, isang pagkakamali lang po ito. Hindi po nila ako kasama, bali nagpaggutusan lang po nila ako. Talaga ba at sa tingin mo naniniwala kami sa mga sinasabi mo? Palatak ng isa pang pulis. Sa presinto kayo magpaliwanag at sana magkasundo ninyo ang magiging cellmates ninyo sa correctional. Nagpanting ang tenga ko sa takot. Correctional? Ano yun? No, hindi niyo ba ako kilala? Ako magiging Mrs. Russo. Mananagot kayo sa fiancé ko. Handa ka na bang sumakay sa pinakamagarbong kotse papuntang kulungan? Dagdag pa ng isa. Tinutulak kami palabas. Hinila kami palabas ng bahay at siniksik sa bakal na kulungan sa likod ng police van. Bago ko tuluyang itulak papasok, may nahigip akong mata ko. Nasa bisig ng isang gwapong pulis ang bata, payapang nakapikit. So, yun lang palang kailangan para tumigil siya sa kakaiyak. Floyd's POV. Halos mabaliw ako sa kaba habang naghihintay ng balita. Nahanap na ng mga pulis ang lokasyon ng cell tower at nagsimula na sila maglatag ng perimeter para sa paghahanap. Nasa daan ng mga team na magre-rescue sa mag-ina ko. Danica, boses yun ng nanay ni Richard sa kabilang linya. Tita, sagot ni Danica. Ano pong balita? Dumating ng mga pulis dito. May dalang 2 aso. Papasok na sila. Salamat sa Diyos, nandyan na sila. Bulong ko bahagyang nakahinga. Tita, umalis ka na dyan. Pakiusap ni Danica. Hindi, ligtas ako dito. Maghihintay ako. Matigas ang loob dito. Mukhang kaya nagkakasundo sina Danica at ang nanay ni Richard ay dahil pareho silang matigas ang ulo. Ma, paano kapag may nakakita ng maayos sa ganitong oras? Tanong ni Richard habang naghihintay ako sa may salon. Pinakuha ko kay Angie ang binoculars mo. Gusto ko to. Bumili ka na lang ng bago. Dahil akin na to, may night vision pa. Sagot ng ina niya na nagpatawa sa amin kahit sa gitna ng tensyon. Ma, Diyos ko, hindi ka sa James Bond. Ungol ni Richard, tinakpan ng muka. Hep, mas magaling ako sa kanya. Sabi ng manugang ko. Napangiti kaming lahat. Tita, napakabuti nyo. Maraming salamat po. Taos puso kong sabi. Floyd anak, magiging maayos ang lahat. Magtiwala ka, sagot niya. Ayan na sila, 2 babaeng sinakay ng police van. Kasabay nun tumunog ang telepono ni Hugo. Sinagot niya ito sa speaker. Nilo, may balita na ba? Hawak ko na si Liam ngayon, Hugo. Mukhang okay siya, pero dadaling ko na muna siya sa ospital para sa forensic exam. Para makasiguro. Pagkatapos, diretso kami sa kabilang bayan. May 3 inaresto. Pero dahil special unit case to, doon ko sila ihatid. Paliwanag ni Nilo.
Nilo, hindi ka ba pwedeng lumipad papunta dito? Sabik na kami makita si Lia. Tanong ni Hugo. Pwede, pero matatagalan ang pag-aproba ng pondo. Mag-uupa ako ng eroplano ngayon din para makalipad ka kagad. Ilan kayo? Pilit ni Hugo. Maganda talaga kapag may mayamang kaibigan. Biro ni Nilo. Sige, kasama ko si Lia. 3 detainee, 3 opisyal at ilang tropa. Hugo, sabihin mong pupunta ako sa ospital para tingnan si Lia. Kilala niya ako, mapapakalma ko siya. Mabilis sa sapad ng nanay ni Richard. Narinig mo, Nilo? Siya si Mrs. Marisa Camero. Nanay siya ng kaibigan namin. Paglilinaw ni Hugo. Maganda nga yan, nagkatromang bata. Sagot ng investigador at halos mabiyak ang puso ko. Ayos, tatawag ako kagad. Pagputol ng tawag, inaayos ni Josh ang eroplano sa papuntang Batanes. Handa ng lahat. 2 oras matapos siyang mailigtas, nasa eroplano ng anak ko pauwi sa akin. Sumama na rin ang mga magulang ni Richard dahil ayaw humiwalay ni Liam mula sa bisig ni Marisa. Wala nang makita siya nito sa ospital. Nag-video call si Marisa para makausap namin si Liam. Halos lahat sa kwarto ay naluha. Tinawagan ko si Simon at sinabi kong ipakalat ang balitang ligtas na si Liam. Pinakiusapan ko silang hintayin kami doon dahil uuwi na muna ako para sa kanila ko ipagkatiwala habang patuloy kami maghahanap kay Francesca. Ngayon si Francesca naman ang kailangan kong hanapin. Patuloy ang operasyon pero mahirap ang lugar na pinaghinalaan kaya hirap ang mga pulis. Lumapit si Jackie. Floyd, ayaw ko sanang istorbohin ka pero paulit-ulit na tumatawag si Mr. Jude Torres. Nasa ibaba siya ngayon at nagpupumilit na umakyat. Business daw, importante. Ang weird, ano kayang gusto niya? Kunot nung tanong ni Hugo. Wala siyang sinabi, basta importante daw. Paliwanag ni Jackie, ang biglang pagsulpot ni Jude Torres isang palaisipan sa akin at sa iba. Pero nagpupumilit daw ito, malakas ang kutob ko na may maitutulong ang pagdalaw niyang ito sa akin. Papasukin mo na siya. Sa opisina ni Josh ko siya kakausapin. Sagot ko, kinakabahan dahil sa pagpupumilit niya. Magkasama kaming pumunta ni Hugo sa opisina ni Josh at saka dinala ni Jackie ang bisita doon. Nagkamay kami, ganun din sina Hugo bago sila umupo. Pasensya na Jude, pero napakagulo ng sitwasyon dito. Bati ko. Nabalitaan ko kinamuli na ang nangyari kina Francesca at sa anak mo. May tutulong ba ako? Tanong niya. Sa ngayon parang wala na, buntong hininga ko. Matagal niya akong tinitigan bago nagsalita. Floyd, ayoko makialam pero sinabi ko sa asawa ko sa Switzerland ang tungkol sa mga Andres. Nang marinig yung pangalan at makaawa siyang ibigay ko sa iyo ito. Wala siyang idea kung ano to, pati ako. Pero daw kasi, ilang taon na nakalipas, binigay sa kanya ni Rosalina ang address at pinakiusapan ni ito gusto sa kanya. Kung may masamang nangyari daw sa kanya iparating sa'yo, mahigpit ang bilin niya. Ano? Halos hindi ako makapaniwala, hindi ko rin alam. Naging close sila saglit, mga 3 taon na nakalipas, magkasama sila sa yoga sa club. Isang araw dumating si Rosalina sa bahay na parang balis at inabot sa kanyang kahong ito. Sinabi lang niya itago hanggang sa oras na kailanganin. Tinago ng asawa ko sa likod ng aparador dahil sa gulo ngayon, pinadala niya na sa akin para ibigay sa'yo. Ang weird nga, bulong ni Hugo. Tama ka, sinermonan ko nga asawa ko, bakit tinago? Pero eto na, 3 taon na nakakalipas, tanong ko. Oo, hindi nagtagal ang yoga nila, mga 6 na buwan lang, sagot ni Jude. Binaba kong kahon sa mesa, tinawag sina Juarez at Inspector Bantiles. Pagdating nila, piniliwanag namin at tinulit ni Jude ang buong kwento. Buksan natin. Utos ng inspektor, binuksan nilang kahon at tinalis ang kandado. Nasa loob ang mga folder, mga offshore account, dokumento ng mga kumpanyang naagaw ng kliyente, mga property sa buong bansa. Puro isang folder na kapansin-pansin, kulay pula at may label na helicopter. Binuksan ng inspektor yun at nilabas ang nawawalang ebidensya tungkol sa pagbagsak ng helicopter ng aking mga magulang. Mga tala, pangalan, numero, mga resibo, at isang USB. Ikinabit ko ito, iisang file ang laman na nakapangalan kay Sebastian Andres. Pinlay ko, mahigit kalahating oras ako nanood habang dumadaloy ang luha. Sa video kinuwento ni Andres sa asawa niya kung paano niya sinabotahing helicopter ng mga magulang ko. Paano at bakit? Tumatawa pa siya tungkol sa closed casket funeral dahil sa apoy at sunog sa katawan nila. Aminado siyang gusto niyang patayin sila, pati ako. May ginawa pa siyang peking testamento pero nasirang plano niya nang hindi ako namatay kasama nila. Lalong bumigat ang dibdib ko nang maalala ko si Francesca nagligtas ng buhay ko noon. Hindi dahil sa kanya, kasama rin ako sa helicopter na yon. Sa huling bahagi ng video, galit na galit si Andres sa pagpasok ni Hugo bilang VP. Hindi ko raw ginawang inasahan niyang pagbagsak ko sa depression.
Si Hugo raw nagpatibay sa akin kaya nasira ang mga plano niya. Inisa-isa niya mga ninakaw, mga kasabwat at buong detalye ng plano. Hindi ako makapaniwala. May sagot na tayo. Sabi ni Hugo habang kinokopya ang video at pinalik ang USB sa kay Inspector Bantiles. Kaya mo bang hawakan to? Tanong niya. Walang problema, sagot ng investigador. Gusto ko silang lahat mabulok sa kulungan, singal ko. Sigurado yan. Tugon ni Inspector Bantiles. Mr. Torres, kakailanganin kong pahayag niyo pati ng asawa niyo. Walang problema, ano man ang kailangan, sagot ni Jude. Bago humarap sa akin. Floyd, pasensya na kung nakadagdag pang pamilya ko sa sakit mo. Sa kabaliktaran, nagbigay ka sa akin ng ginhawa ngayon. Salamat, kinamayan ko siya. Pagbalik namin ni Patricio sa opisina, may update si Danica. Sa Siargao ang pinaghinala ang lugar kung saan dinala si Francesca. Siargao, ulit ni Hugo. Nang makumpirma bigla siyang tumakbong palabas, pagbalik niya may hawak na siyang papel. Bumili ng property si Andres doon gamit ang peking pangalan. Tingnan niyo nga ako pasok sa perimeter niyo. Tinipa ng pulis ang impormasyon, tama sakto sa range ng cell tower. Naipadala kaagad ang coordinates sa inspector. Malapit na tayo bro, buong kumpiyansang sabi ni Hugo. Malapit ang matapos ang bangungot na to. Siniyasat na ni Inspector Bantiles at ng team ang lahat ng property sa kahon. Mahanap natin si Andres at ang asawa niya. Magaling. Hindi na ako makapaghintay na matapos lahat ng ito.